Ako po si Jailin, nurse sa isang ospital sa probinsya. Alam ko po na hindi lang ako ang tao na nagtataglay ng third eye. Tulad ng iba na meron ito, ay meron din po akong mga karanasan na hindi nararanasan ng pangkaraniwang tao. At ilan sa mga kakaibang nangyari sa akin ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kahit nung hindi pa po ako nagtatrabaho sa ospital, ay nakakaramdam at nakakakita na ako ng mga kakaibang nilalang, mabubuti at masasamang elemento. Nung bata pa ako ay takot na takot ako. Pero habang lumalaki ako, unti-unti ko nang nakakasanayan. Akala ko nga ay hanggang pagpaparamdam at pagpapakita lang sa akin ang kayang gawin ng mga elemento at mga espiritu. Hindi ko sukat akalain na mas magiging malala pa ron ang mararanasan ko. At nangyari po yun nang magsimula akong magtrabaho sa ospital bilang nurse. Unang duty ko pa lang ay may nakasalubong na ako sa entrance na isang matandang lalaki. Nagkabanggaan kami. Sa pagkabigla ko ay nagsorry agad ako at inalalayan ko pa nga siya dahil akala ko matutumba. Pero bigla rin ay napagtanto ko na hindi ako bumangga sa karaniwang tao. Hindi yun katawan ng ordinaryo. Sa halip, yun ay isang tila malamig at makapal na hangin. Unti-unti kong nilingon yung matanda nung makalampas siya ng konti sa akin. Paglingon ko, nakatingin din siya sa akin. Kaya nagtama yung mga mata namin. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming nagtitigan. Ako ang unang nagbaba ng tingin dahil hindi ko matagalan. Pagtingin ko uli ay wala na siya sa entrance. Nakatulala pa rin ako. Tinapik na lang ako ng kaibigan at kasamahan ko rin sa ospital na si Zachary. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko ron. Ba't hindi ako pumasok? Sabi ko wala. Akala ko lang nakalimutan ko sa bahay yung tumbler ko. Naalala ko, nilagay ko lang pala sa loob ng bag. Nasanay kasi akong bitbit lang yun. Hindi ko na sinabi sa kanya yung tungkol sa matandang lalaki. Hindi naman lingid kay Zach na may third eye ako. Kasi bukod sa pagiging magkaibigan, ay magkababata rin kami. Kaya alam niya. Pero iniiwasan ko na lang na magkwento ng mga kakaibang pangyayari sa kahit na kanino. Kahit sa pamilya ko ay hindi ako palakwento. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon nila. Kung okay lang ba o baka magdulot lang ako ng takot sa kanila. Kaya hanggat maaari ay sinasarili ko na lang. Noong nasa labi na ako ay napahawak ako sa braso ni Zach. Papaano ay naramdaman ko yung mabibigat na presensyang nandoon. Hindi naman yun ang unang punta ko sa ospital na yon. Maraming beses na. Unang duty ko lang at noon ko lang nga naramdaman yung kakaibang pakiramdam na yon. Para bang wine-welcome ako ng mga kaluluwang nandoon. Pero ang nakita ko pa lang nung unang araw kong yon ay yung matandang lalaki na nakasalubong ko sa entrance. Tinanong ako ni Zach kung may nakita ba ako kasi namumutla raw ako. Umiling ako pero inamin ko na meron akong naramdaman at hindi lang kako isa. Mukhang marami silang nandoon. Sabi ni Zach, hindi naman daw yun nakakapagtaka kasi nasa ospital kami. Ano pa raw ba ang aasahan ko? Siguradong maraming buhay na ang nawala sa building na yon. Kaya sa malamang ay marami ring multo roon. Ihanda ko na raw ang sarili ko. Biro pa niya. Tumawa na lang din ako. Kahit sa loob-loob ko ay nakakaramdam din ako ng takot. Umiling pa ako noon na sana lang ay hindi maapektuhan ng mga multong nakikita ko ang trabaho ko. Nung pauwi na ako, nagulat ako. Kasi nakita ko na naman yung matandang lalaki na nakabanggaan ko kaninang umaga. Sa pagkakataon na yon ay hindi siya nakatingin sa akin. Nakatayo lang siya sa harap ng entrance ng emergency room na para bang meron siyang hinihintay. Nakatanaw siya sa malayo kaya siguro hindi niya ako napansin. Hindi ko na hinintay na mapalingon pa siya sa akin. Nagmadali na akong naglakad patungo sa sakayan. Nung mga sumunod na araw ko sa trabaho
ay palagi ko pa rin nakikita yung matandang lalaki. Kung saan saang bahagi ng ospital ko siya nakikita. Pero madalas ay sa entrance ng emergency room. May mga pagkakataon nga na gusto ko na siyang lapitan, kausapin. Pero nagdadalawang isip ako at hindi ko tinutuloy. Hindi ko pa kasi naranasan na makipag-usap sa isang kaluluwa ni minsan. Baka maunahan ako ng takot. Baka akala ko ay okay lang yung ganoon, pero hindi pala. Kahit curious ako sa kaluluwa ng matanda, ay pilit ko na lang na iniwasan. Matalas din talaga ang pakiramdam ni Zack. Alam niya na may bumabagabag sa akin, kaya pinilit niya akong sabihin sa kanya kung ano yun. Napilitan na rin ako kasi baka makagaang sa loob ko kapag may nasabihan ako. Total close naman kami ni Zack, bilang dati na kaming magkaibigan, kaya pinagkatiwala ko na rin sa kanya ang gumugulo sa isip ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa matandang lalaki. Sabi niya malamang daw ay may hinihintay yun na darating dito sa ospital. Baka asawa o anak. Sabi ko naman, di ba kapag kaluluwa na lang ang isang tao, pwede na siyang pumunta kahit saan. Bakit hindi na lang niya puntahan yung kung sino mang hinihintay niyang dumating dito sa ospital? Saglit na nag-isip si Zack. Tapos sinabi niya sa akin na natatandaan niya. May nagkwento sa kanya tungkol sa mga kaluluwa. Hindi raw pare-pareho ng nagiging katayuan sa kabilang buhay ang mga yun. Meron daw pagkamatay ay kinukuha agad ng liwanag, at meron din naman na naiiwan sa lupa. Yung tipong kailangan pang manatili ng kaluluwa nila sa mundo ng mga buhay kasi hindi pa talaga nila oras nung namatay sila, kaya kakailanganin pa nilang maghintay. Tapos may mga kaluluwa raw na malalakas ang enerhiya, nagagawang humawak ng mga bagay, maging ng mga tao. Yun daw yung nagagawang makapagparamdam sa buhay. Meron din namang mga kaluluwa na nakakulong lang sa iisang lugar. Sa kung anong dahilan ay hindi sila makaalis sa lugar kung saan sila namatay. Kumbaga, limitado yung kakayahan nila kumpara sa ibang agresibong kaluluwa. Siguro dahil meron pa silang gustong mangyari o hindi pa tapos ang misyong naiwan nila sa mundo natin. O kaya naman, humihingi pa ng hustisya. Naisip ko lang, siguro saka ko na lang talaga maiintindihan ng lubusan kapag namatay na rin ako at naging isang kaluluwa. Pero sa mga sandaling yon ay alam ko na hindi ko pa yun lubos na mauunawaan kahit anong paliwanag ni Zack. Kung bakit nga ba kahit multo na lang ay may kanya-kanya pa ring kapalaran sa kabilang buhay. Ang akala ko kasi dati, kung hindi sa langit aakyat ay sa impyerno babagsak. Yun lang dalawa na yun. Pero mukhang pati ang pagpunta ng tao sa kabilang buhay ay mga proseso rin at maraming pasikot-sikot. Sabi ni Zack, kung gusto ko raw na may malaman pa tungkol sa mga kaluluwa, bakit hindi ko na lang daw kausapin ng matandang lalaki? Kaya lang daw, ihanda ko na ang sarili ko sa dalawang pwedeng mangyari. Una ay yung option na smooth lang. Makikipag-usap lang yung matanda at magkukwento ng mga nangyari sa kanya at kung bakit nandoon pa ang kaluluwa niya sa ospital. Pangalawa ay kapag humingi yun sa akin ng tulong. Pag hindi ko tinulungan ay guguluhin ako at ang mas malala ay yung madamay pa ako sa kung anumang problemang dinadala nun. Napahinga ako ng malalim sa mga sinabi ni Zack. May punto naman siya. Nakahiga na ako nung gabi ay hindi pa ako makatulog. Iniisip ko yung multo ng matandang lalaki sa ospital. May bahagi ng puso ko na gustong tumulong. Pero matapos kong pag-isipang mabuti, kinabukasan pagising ko ay buo na ang pasya ko na hindi na lang ako makikialam. Mahirap na kasi na mapasubo. Baka mamaya hindi ko pala kaya ang tulong na posible niyang hilingin sa akin. Kapag nabigo ako, siguradong mai-stress ako. Total naman alam niyang nakikita ko siya, pero wala naman siyang ginagawa para makipagkonekta sa akin. Mabuti na rin yun, kesa naman bigyan ko pa ng problema ang sarili ko. Magpapatay mali siya na lang ako kapag nakita ko uli siya.
Kung ano yung nabuo kong pasya bago pumasok sa trabaho, ayun nga ang ginawa ko. Sinabi ko rin yon kay Zach na hindi na lang ako makikialam sa matanda. Magkukunwari na lang ako na hindi ko siya nakikita. Natawa si Zach. Wa-effect na raw yung magkukunwari akong hindi ko nakikita yung kaluluwang yon. Kasi alam na nun na nakikita ko siya mula nang magkabanggaan kami sa entrance. Oo nga naman, tama si Zach. Pero kahit tama siya, magkukunwari pa rin ako na hindi ko nakikita yung multo ng matanda. Katanghali ang tapat, pero sa loob ng ospital na yun, tahimik na para bang gabi na. Nakalimutan ko nga palang banggitin sa inyo na pribado yung ospital na yun, kaya hindi masyadong matao. Naglalakad ako sa hallway. Natanaw ko na agad na makakasalubong ko na naman yung multo ng matandang lalaki. Ang ginawa ko, yung hawak kong record book, kunwari ay tinitignan ko. Chinecheck yung nakasulat doon para hindi ako mapatingin sa kanya kahit magkasalubong kami. Pagtapat niya sa akin, ay ramdam ko pa yung lamig ng hangin. Nung makalampas na siya sa akin, ay nagpalipas muna ako ng ilang segundo bago ko siya nilingon. Para paglingon ko ay sigurado akong medyo nakalayo na siya. Tama naman ang tansya ko. Medyo malayo na nga yung distansya niya sa akin. Pero nagtaka lang ako kung bakit hindi na siya naglakad. Ngayon ko lang siya nakita na huminto sa tapat ng isang silid. Tinandaan ko yung numero ng silid na yon at sabi ko sa sarili ko, babalikan ko kapag wala na siya roon. Bago matapos ang duty ko ay binalikan ko na yung silid na hinintuan ng multo ng matanda. Bakante naman pala yung silid na yon. Chinek ko ng palihim yung information kung sino ang huling gumamit ng kwarto. Nalaman ko mula roon na babae naman pala ang gumamit at hindi isang matandang lalaki. Wala ring namatay na matandang lalaki sa kwartong yon. Ayon na rin sa kwento ng kasamahan kong matagal na roon. Tinanong niya ako kung bakit ko inaalam. Sabi ko wala lang. Akala ko kasi doon namatay yung kakilala kong taga sa amin. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa kaluluwang nakikita ko. Si Zach lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko nun tungkol sa bagay na yon. Kahit kay Zach ay palaisipan din kung bakit nga ba huminto sa tapat ng silid na yon ng matanda. Pati tuloy siya nag-iimbestiga na rin. Kinabukasan ay nilapitan ako ni Zach. May nalaman siyang pangalan ng matandang lalaki na namatay doon sa ospital na ayon sa description ko sa kanya na itsura ng multo. Pero hindi raw yun na-confine. Sa emergency room lang namatay. Inatake sa puso at sinubukang i-revive. Kaso ayun na nga, hindi na raw nagawang makaligtas at doon mismo sa emergency, binawian ng buhay. Ang pangalan daw ng matandang lalaki ay Gregorio. Habang nag-uusap kami ni Zach tungkol doon, biglang may dumaan na malakas na hangin. Para tuloy may tumulak sa akin, kaya muntik na akong matumba. Nagulat si Zach. Tinanong niya kung okay lang ba ako. Ano raw ba ang nangyari sa akin? Hindi na ako nagkaila sa kanya. Sinabi ko ang totoo, na may malakas na puwersa ng hangin na pumasok sa ospital. Tapos nagpalinga-linga ako sa posibleng pinuntahan ng kakaibang hangin na yon. Kaso wala naman akong nakita. Sabi ni Zach, baka raw isa na namang kaluluwa. Mag-ingat daw ako kasi kung totoo ang hinala niya, mukhang malakas ang isang yun dahil nagawa akong itulak. Hindi gaya ni Mang Gregorio na nang magkabanggaan kami, halos wala nga akong naramdaman. Nabigla lang talaga ako dahil nakita ko siya at alam kong nabangga ko siya. Sa pag-ikot-ikot ko sa ospital ay nakikiramdam ako. Baka kasi ma-encounter ko na naman yung malakas na puwersang yun. Hindi ko alam kung kaluluwa rin siya o ibang klaseng elemento. Naisip ko lang na kung ganoon siya kalakas na kaya niyang makasagi talaga ng tao, baka mamaya makasakit siya ng iba pang tao roon sa ospital. Patingin-tingin ako sa paligid. Maya-maya ay may nakita akong maitim na usok.
Sigurado ako na kakaiba ang usok na yon. Ang hindi ko tiyak ay kung yun ba ang bumangga sa akin kanina ng malakas. Sinundan ko yung direksyong tinungo ng itim na usok. Kaso nung lumiko yun sa kabilang hallway ay nawala na sa paningin ko. Pagliko ko rin, wala na. Hindi ko na nakita. Dahil sa itim na usok na yon, nadagdagan ang alalahanin ko. Nadagdagan ang pakikiramdam ko sa ospital. Habang naglalakad na ako pabalik sa nurse station, bigla akong nakarinig ng iyak ng bata. Sinilip ko agad yung silid na pinanggalingan ng iyak. Totoong bata naman yon. Siguro mga nasa 3 o 4 na taong gulang na babae. Mukhang hindi siya mapatahan ng mama niya. Kaya kumatok ako para kunin yung atensyon ng mama niya. Pinapasok naman ako. Tinanong ko kung anong nangyari. Bakit umiiyak yung bata? Kanina lang daw ay okay na okay naman. Katunayan, bukas nga ay makakalabas na sila, sabi ng doktor. Masigla na yung anak niya. Pero bigla na lang daw umiyak. Tapos may tinuturo sa pintuan. Nung marinig ko yun ay agad akong bumalik sa pintuan. Sinilip ko yung labas kung may multo bang nakita yung bata o baka yung kakaibang elementong pumasok sa ospital kanina. Pagtingin ko sa kanan, wala akong nakita. Pero pagtingin ko sa kaliwa, bigla akong kinilabutan. Nakakita na naman kasi ako ng bagong multo. Nakakatakot yung anyo niya. Isang malaking lalaki na mabalasik yung anyo. Nung tignan ko siya bigla rin siyang tumingin sa akin. Matalim na tingin kaya napaatras ako. Tapos nakita ko siyang pumasok sa isang kwarto. Binalikan ko yung bata at sinabihan ko na wag nang umiyak. Aalis lang ako saglit. Babalikan ko siya at bibigyan ng candy. Dahil sa sinabi ko, humina yung iyak niya. Patahan na kaya nagmamadali na akong lumabas ng kwarto na yon. Pinuntahan ko yung kwarto na pinasok ng lalaking multo. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob, pero ginawa ko yun para makita sana kung ano ang gagawin niya sa loob ng silid na yon. Pero pagbungad ko sa pintuan, sinalubong ako nung natatarantang babae. Dahil yung anak niya na nakakonfine sa silid na yon, bigla raw nahirapang huminga. Tumawag daw ako ng doktor. Teenager yung lalaking nakakonfine roon. Ginawa ko muna ang duty ko bilang nurse. Kaya yung nakakatakot na multo, nakalabas na ng silid na yon. Hindi ko na siya sinundan. Nakakalungkot man pero hindi na namin nagawang isalba ang buhay ng teenager. Nakaramdam ako ng kakaibang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko nga namalayan na umiiyak na pala ako. Nung ikwento ko yon kay Zach, sinabi niya na bilang nurse, dapat handa na yung loob namin sa mga ganoong senaryo. Tungkol naman sa mabalasik na multo, magdoble ingat daw ako dahil hindi namin alam kung anong kayang gawin nun sa taong buhay. May suggestion si Zach, bakit hindi ko na lang daw ipasara ang third eye ko para hindi ako nakakakita ng mga kakaiba na nakakagambala sa isip ko. Ilang beses ko nang sinubukan. Maski nung bata pa ako sinama na rin ako ni mama sa albularyo para ipasara yung third eye ko. Nawala nang siguro mga 1 buwan. Pero bumalik din. Nasubukan na rin naming magpasara sa isang espiritista. Kaso wala ring nangyari. Sadya yatang malakas ang third eye ko. Kaya ganoon. Kaya tinanggap ko na lang. Bago umuwi nagpasama ako kay Zach na bumili ng candy sa labas ng ospital. Sabi ko ibibigay ko doon sa batang babae. Sinamahan naman niya ako. Pagkabili namin bumalik na ako sa silid ng batang babae. Tinanong ko muna ang mama niya kung pwede ang candy sa bata. Hindi kasi ako ang nurse na nakatoka roon at hindi ko pa na-check ang record niya. Pwede naman daw, kaya binigay ko na yung candy na binili ko para sa kanya. Tapos nung makalingat ang mama niya, pabulong kong tinanong ang bata kung bakit siya umiiyak, kung may nakita ba siya. Ang sabi lang niya sa akin, mumu. Kapag bata ang nagsabi nun,
alam na natin kung ano ang ibig sabihin. May nakita siyang nakakatakot at tinawag niya yung mumu, as in multo. Nung pauwi na kami ni Zack, mula sa labas ay napatingala ako sa bintana ng isang silid sa ospital. Nakita ko na naman yung mabalasik na multo. Mukhang nanggugulo siya ng pasyente. May tinatakot na naman siya, tulad siguro ng pananakot na ginawa niya sa batang babae. Hindi ko inaasahan na malilipat ako ng shift. Panggabi na ako kaya nagkahiwalay kami ni Zack. Pang-umaga pa rin siya. Mas lalo akong nakaramdam ng takot. Iniisip ko kasi noon na mas malakas ang puwersa ng mga elemento, mga espiritu kapag gabi na. Mas nangangamba na ako noon sa mabalasik na multong nakita ko kaysa kay Mang Gregorio. Katatapos ko lang mag-break noon. Pabalik na ako sa duty nang harangin ako ng mabalasik na multo. Napalunok ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Lalo pa nang bigla siyang magsalita at sinabing nakikita ko raw siya. Malaki yung boses niya. Talagang matigas. Yung tipong nakakatakot talaga ang dating. Napaatras ng hakbang ang mga paa ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarinig ako ng boses ng multo. Kasi 'di ba, nabanggit ko na sa inyo na nakakaramdam at nakakakita lang ako. Hindi ko pa nagawang makipag-usap sa isang multo. Kaya nanlalaki yung ulo ko sa mga sandaling yun. Kada hakbang ko paatras ay humahakbang naman siya palapit sa akin. Nakahugot ako ng konting lakas ng loob na magtanong sa kanya kung bakit niya tinatakot ang mga pasyente ng ospital. Ang sagot niya ay isang halakhak na masakit sa tenga. Malutong na parang nanggagaling sa balon. Alam ko na, hindi ko siya dapat kausapin. Kasi sa klase ng naging sagot niya sa akin ay mukhang gusto rin niya akong biktimahin sa pananakot niya. Kaya ang ginawa ko ay tinalikuran ko siya at lakad takbo akong umiba ng direksyon. Pero sinundan pa rin niya ako. Tumakbo ako papunta sa nurse station. Naisip ko kasi na kapag may ibang tao na ay mangingimi siyang guluhin ako. Pero bago pa ako makarating doon ay naharang na naman niya ako. Kaya nag-iba uli ako ng direksyon. Sumisigaw na ako nun. Hindi ko alam kung bakit walang nakakarinig sa akin kahit sa mga saradong silid. Napapasok ako sa loob ng CR. Wala na akong matakbuhan. Mako-corner niya ako. Alam ko naman na masusundan pa rin niya ako ron dahil multo nga lang siya. Pero nagbaka sakali pa rin ako na hindi niya ako masusundan. Sa loob ng cubicle ay nagdasal ako ng nagdasal. Yun lang ang alam kong sandata laban sa kanya sa mga oras na yun. Pumikit ako at taimtim na nanalangin. Nakiramdam lang ako doon sa loob. Nung hindi ko na maramdaman yung presensya niya, ay nagpasya na akong lumabas ng cubicle. Tapos ay dahan-dahan din akong naglakad papunta sa pintuan ng CR. Pagbukas ko ng pinto, bigla na lang may sumakal sa liig ko. Siya yun. Hindi pa rin pala niya ako nilulubayan. Nang hilakbot ako, nagagawa na nga niyang magsalita ay nagagawa pa niyang manakit. Kaya naisip kong siya yung malakas na hanging nakapagtulak sa akin. Siya rin siguro yung itim na usok. Nagpumiglas ako. Ayokong mamatay ng dahil sa multo. Kaso hindi ko matanggal yung malakas niyang puwersa sa liig ko. Sisinghap-singhap na ako. Malapit na talaga akong maubusan ng hangin nang biglang may marinig akong nagsalita na, "Bitawan mo siya!" Kaya binitawan nga ako. Bumagsak ako sa lapag nang pabigla niya akong bitawan. Hindi ko pa muna tinignan kung sino yung nagsalita na nakapagligtas sa buhay ko. Kasi hinahabol ko pa yung paghinga ko. Para akong magkukulaps nun. Yung tipong gusto kong sumigaw uli pero hindi ko na magawa dahil nawalan na ako ng lakas. Binalot na ako ng nerbiyos. Muntik ba naman akong mamatay? Sa wakas ay
may lumapit na janitor sa akin. Nakita niya na mukhang nahihirapan akong huminga, kaya tinanong niya ako kung anong nangyari. Ayos lang daw ba ako? Sabi ko okay na ako. Sinabihan ko yung janitor na bumalik na sa trabaho niya. Kaya ko na yung sarili ko. Nung makaalis na yung janitor, ay hinanap ko yung mabalasik na multong yon na muntik nang pumatay sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng multo siya o multo nga ba. Baka isang masamang espiritong alagad ng diablo na naligaw sa ospital na yon. Gusto kong malaman kung kaninong boses yung naging dahilan ng pagbitaw niya sa akin. Kaya kahit binabalot pa rin ako ng takot ay hinanap ko siya. Nakita ko naman, may hinahabol siya. Hindi ko alam kung sino, pero sigurado ako na yun ang may-ari ng boses. Pasikot-sikot ang ospital na yon, pero hindi ko na inalintana yung hilo at takot ko. Sinundan ko siya ng sinundan hanggang sa huminto siya malapit sa isa sa mga exit. Nagulat talaga ako nung makilala ko yung kaharap niya, ang multo ni Mang Gregorio. Nagtago ako sa gilid ng pasilyo. Puno ng kaba yung dibdib ko. Malakas ang kutob ko na may koneksyon silang dalawa. Magkakilala o ano. Basta inaasahan kong may mangyayaring hindi maganda sa pagitan nila. Unang nagsalita si Mang Gregorio. Sabi niya, "Pinatahimik na kita. Pero ano't hanggang dito sa kabilang buhay ay nagliligalig ka pa rin. Nanggugulo ka sa mga buhay. Dapat talaga sa'yo sa impyerno." Tapos sumagot naman yung mabalasik na lalaki. Hindi raw siya matatahimik kahit saang impyerno siya makarating. Babalik at babalik siya para maghiganti. Nagpalitan pa sila ng mga salita habang sa tingin ko ay nagtatantyahan kung sino ang mauunang umatake. Sa mga narinig ko sa kanila, lumalabas na si Mang Gregorio ay isa palang albularyo at ang mabagsik na lalaking tinawag niyang Kali ay isa namang mambabarang at siya ang pumatay dito, kaya hinahunting siya hanggang sa kabilang buhay. Sabi pa ni Mang Gregorio, tama lang daw ang ginawa niyang pagpatay sa mambabarang kahit naging dahilan din yun ng sarili niyang kamatayan. Dahil ang binarang pala nun ay isang bata, kapalit ng malaking halaga. Ang nagpabarang daw ay kirida ng isang lalaki. Sa galit sa tunay na asawa ng lalaki, ay pinabarang ang nag-iisang anak nun. Nananayo yung mga balahibo ko sa sobrang kilabot sa mga naririnig ko. Meron pala talagang ganun kasamang tao. Kahit paslit, ipapahamak para sa sariling kapakanan. At noon ko lang nalaman na kahit pala inosenteng bata ay tinatablan din ng barang. Mabuti na lang at may gaya ni Mang Gregorio na albularyong marunong kumontra ng ganoong uri ng kasamaan at kaya ring magsakripisyo. Hindi makapayag yung mambabarang na naging dahilan din yun ng kamatayan niya. Kaya hindi na siya nakapagpigil. Sinugod na niya si Mang Gregorio at kahit mga multo na lang sila pareho, ay nagkaroon pa rin talaga ng paglalaban sa pagitan nila. Nanlalaki yung ulo ko habang pinapanood ko sila. Yung tipong malalakas na puwersa ng hangin lang ang nagsasalpukan. Ang bilis ng ikutan nila. Nawiwindang ang ulo ko sa pagsunod ng tingin. Sa pelikula ko lang talaga napapanood ang ganoong klaseng paglalaban na hindi ko akalaing mangyayari at masasaksihan ko sa buhay ko. Akala ko nga ay hindi na yun matatapos dahil parehas naman silang parang hindi nasasaktan. Siguro dahil mga multo na lang sila. Kumbaga, nadadala na lang talaga sila ng galit at kanya-kanyang dahilan. Kaya kahit wala na silang sakit na nararamdaman sa katawan, ay sige pa rin sila sa pagtutunggali. Habang ako naman ay nakanganga at hindi halos makapaniwala. Natigil lang sila nang biglang salpukin ng makapal na itim na usok ang area na yon. Napaubo talaga ako dahil pati sa pinagtataguan ko ay nakaabot yung makapal na usok. Napapikit din ako at nagtakip ng ilong at bibig. Kasabay noon ay narinig ko yung nakakapangilabot na sigaw nung mabalasik na multo ng mambabarang. Tinakpan ko yung tenga ko pero hindi ako umalis sa pwesto.
Hindi lang ako gumagalaw doon habang nakatakip ang tenga at nakapikit. Nung unti-unting mahawi yung makapal at maitim na usok, ay muling tumambad sa akin yung kaluluwa ni Mang Gregorio na nakatayo lang doon. Nakita na niya ako pero hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin. Alam kong mabuting tao si Mang Gregorio noong nabubuhay pa, base sa mga narinig ko sa komprontasyon sa pagitan nila ng mambabarang. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Ako mismo ang lumapit sa kanya at kumausap. Ang una ko munang tinanong ay kung okay lang ba siya. Tumango naman siya. Tapos tinanong ko rin kung anong nangyari sa mambabarang. Bakit biglang nawala? Kung dahil baka ako sa maitim at makapal na usok na umuko pa sa area kanina. Tumango uli siya at sabi niya yun daw ang magdadala kay Kali sa impyerno. Ako naman ang napatango. Sabi ko, kakaibang multo si Kali. Malakas siya at nagagawa niyang makapanakit ng mga buhay. Tama raw ako dahil ang mambabarang na yun ay nagtataglay ng kapangyarihang itim noong nabubuhay pa na dinala hanggang sa kamatayan. Binanggit ko kay Mang Gregorio yung una naming pagkikita at pagsasaliksik namin ni Zack tungkol sa kanya. Sabi niya alam niya yon. Ayaw lang daw niya talaga akong kausapin dahil ramdam niya yung takot ko. Naalala ko na madalas ko siyang makita na parang may hinihintay sa labas ng ospital, sa entrance ng emergency room. Tapos nakita ko rin na huminto siya sa isang silid. Sinamantala ko na yung pagkakataon na usisain siya tungkol doon. Ang sabi niya ay tama ang hinala ko. Meron siyang hinihintay. Kaya siya laging nasa harap ng ospital. Ang silid na yon na hinintuan niya, alam niyang doon sila magkita ulit. Hindi pa nasabi sa akin ni Mang Gregorio kung sino ang tinutukoy niya nang biglang maputol ang pag-uusap namin. Dahil sa pagtawag sa akin ng isang kasamahan ko. Kailangan daw ako sa emergency. Iniwan ko na yung multo ng albularyo at nagmamadali na akong tumakbo patungo roon. Isang matandang babae ang nirevive doon. Naisalba naman ang matandang babae. Natigilan ako nang doon siya dalhin sa silid na hinintuan ni Mang Gregorio. Kinutuban ako na yun ang hinihintay niya. Hindi nga ako nagkamali dahil nabasa ko sa pangalan ng matandang babae yung apelido ni Mang Gregorio. Nung maayos na sa silid ang matanda, ay nagpakita uli sa akin ang multo ng albularyo. Sabi niya yun daw ang asawa niya. Nagtaka ako kung paano niya nalaman na isusugod sa ospital na yon ng asawa niya at doon sa silid na yon mako-confine. Ang sagot niya sa akin, isa siyang albularyo na may ekstrang kaalaman at kapangyarihan na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Pero may hangganan daw ang kapangyarihan niya dahil sa mundo ng mga nabubuhay at sa mundo ng mga kaluluwa, iisa lang ang nakakaalam ng lahat, ang Diyos. Kung ano pa ang patutunguhan ng kaluluwa niya ay hindi na niya alam. Basta ang tiniyak niya sa akin ay muli raw silang magkakasama ng asawa niya sa nalalapit na panahon. Siya ang susundo rito. Pero pagkatapos nun, hindi na niya sigurado kung hanggang kailan uli sila magsasama sa kabilang buhay. Ang mahalaga ay meron pa silang nalalabing pagkakataon kahit mga kaluluwa na lang sila. Kinalabit ako ng kasama kong nurse. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako habang nakatingin sa matandang babae. Sinabi ko na lang na naaalala ko ang lola ko. Hindi ko sinabi na dahil naiyak ako sa kwento ng albularyong multo na nasa tabi niya mismo. Tama si Mang Gregorio. Mga ilang araw nga lang ang lumipas nang sumakabilang buhay din ang asawa niya. Saktong kadarating ko lang sa ospital para dumuti nang makasalubong ko ang isang kasamahan ko. Binalita sa akin na namatay na nga raw yung matandang babae na nirevive namin sa emergency. Nagmadali ako sa pagpunta roon. Naabutan ko pa ang multo ng mag-asawa. Nagulat yung matandang babae nung malamang nakikita ko sila. Si Mang Gregorio na ang nagpaliwanag sa kanya. Akala ko ay mananatili pa sila sa ospital na yon.
Pero bigla ko na lang silang hindi nakita nung mga sumunod na araw. Nagtataka ako. Naisip ko na lang na baka nagpunta na sila kung saan talaga ang destinasyon ng mga kaluluwa nila. Bukod sa kanila ay may iba pa akong nakikitang mga kaluluwang paggala-gala sa ospital. Pero hindi ko na pinapahalata na nakikita ko sila. Kasi ayaw ko nang ma-involve sa kahit na kaninong multo. Lalo na sa katulad ni Kali na mambabarang na muntik nang pumatay sa akin. Isa pa dahil sa pakikipag-usap ko kina Mang Gregorio ay umugong ang usap-usapan sa ospital na may sayad daw ako dahil may nakakita pala sa akin na nagsasalitang mag-isa. Hindi nila alam na may kausap talaga ako. Multo nga lang. Hanggang ngayon po ay nakakakita pa rin ako. Hindi ko na masyadong iniintindi. Pumipikit na lang ako at nagdarasal. Ako po si Luisito ng Romblon. May kakaiba po akong karanasan nang mapatira ako sa bahay ng tiyuhin ko sa Quezon City. Kapatid po siya ng tatay ko. Nakababatang kapatid. Taga Romblon po talaga kami. Yung angkan namin. Si Tito nakapangasawa lang ng taga roon. Kaya lang din ako napunta roon ay dahil kinailangan ko ng tulong ng Tito Verco sa paghahanap ng trabaho. Nung una natulungan naman niya ako. Naipasok niya ako sa isang ospital bilang janitor. Hindi kasi ako nakapag-college, kaya limitado lang ang trabahong pwede sa akin. Kaso nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ng kasamahan ko roon na ahead sa akin. Kaya ang nangyari, ako yung napatalsik. Humingi ako ng pasensya kay Tito dahil nasayang yung pagpasok niya sa akin doon. Pero sabi naman niya ay okay lang. Ihahanap na lang daw niya uli ako ng bago. Hindi naman ako tumunganga lang sa bahay nila kasi nahiya rin ako sa asawa at mga anak niya. Kaya araw-araw din akong umaalis noon para maghanap ng bagong trabaho. Kaso ang ilap ng swerte sa akin. Panay walang bakante yung napapagtanungan ko. Hanggang sa naubusan na ako ng budget sa pag-alis-alis. Kinausap ko si Tito Ver. Sabi ko baka umuwi na lang ako sa amin. Pinigilan niya ako. Wag daw ako agad susuko. Malay mo, kusa ring lalapit sa akin yung trabaho. Ang mabuti pa raw ay magpahinga muna ako. Tinanong ko sa kanya kung papanong pahinga ang sinasabi niya. Mag-relax lang daw muna ako. Magpahinga sa paghahanap at bumuelo kapag medyo pumanig na sa akin ang tadhana. Sabi ko naman, nahihiya ako kay tita. Ang dami na nga nilang anak. 7. Nadagdag pa ako sa pakakainin. Wag daw akong mahiya. Pwede naman daw akong bumawi kapag nagkatrabaho na ako. Dahil binigyan pa ako ng pagkakataon ni Tito, kaya sinunod ko na lang yung gusto niya na magpahinga muna. Kaso kapag nasa trabaho si Tito, nahihiya talaga akong kumilos sa loob ng bahay nila. Pakiramdam ko kasi binabantayan ni tita ang mga kilos ko. Kahit maupo at manood ng TV, nahihiya akong gawin. Baka isipin kasi niya na nagpapasarap lang ako sa kanila. Tumutulong naman ako sa mga gawaing bahay. Yun nga lang, sa dami nilang nagtutulungan, halos wala na rin akong malamang gawin. Sinabihan naman ako ni tita na ipanatag ko ang isip ko. Napansin kasi niya na parang hiyang-hiya raw ako sa kanya. Totoo naman na nahihiya nga ako. Ang isa pang ayaw ko sa loob ng bahay nila ay yung sobrang ingay. 3 pa kasi yung maliliit sa mga anak nila. 2 teenager at yung 2 dalaga at binata na. Hindi naman kalakihan yung bahay, kaya hindi maiwasan na maging magulo talaga. Kasi nga marami sila, tapos may mga bata. Ang ginagawa ko, madalas nagpapaalam ako kay tita na maglalakad-lakad lang muna. Baka sakaling may matisod akong trabaho sa daan. Doon lang sa kaya kong lakarin. Kasi nga wala na akong budget pampamasahe para lumayo pa. Pinayagan naman niya ako at sinabihan na mag-ingat. Tapos nagbilin din siya na wag akong papasok sa gulo. Umiwas hanggat maaari sa mga tambay sa labas. Sa kanya raw ayos lang na wala pa akong trabaho. Ang hindi raw kami magkakasundo
ay kapag nag-akyat ako ng gulo sa bahay nila. Nangako naman ako na hindi ko gagawin yun. Takot si tita na makakilala ako ng hindi maayos na barkada at mapasama sa trouble sa labas. Ayoko siyang suwayin. Kaya nung may tumawag nga sa akin para tumagay sa bandang kanto nila, ay tinanguan ko lang at sinenyasan na inuutusan ako ng tita ko. May pinabibili. Yung iba kasi roon, alam nila na nakikitira ako kay tito. Namumukaan na siguro nila ako at gustong kaibiganin. Kaso nga, mukhang hindi sila maayos dahil lagi ko silang nakikita na nag-uumpukan sa kanto. May alak at baraha. Kaya alam ko na hindi sila magiging mabuting impluwensya sa akin. Sa kakalakad ko ay napadpad ako sa harap ng isang abandonadong gusali. Hindi naman yun ganun kalaki, pero mukhang matagal nang napabayaan. Open siya, halos wala ng pader. Kaya kung mauupo ka sa sirang pasimano roon sa ikalawang palapag, ay tanaw mo yung mga dumadaang sasakyan sa kabilang kalsada. Naisip ko na mukhang magandang magpahinga roon sa loob. Pumasok ako sa building. Yung paligid niya pati loob ay tinubuan na ng mga ligaw na halaman. Kung titignan nga sa malayo ay aaklain mo na walang gusali roon kasi halos matakpan na ng mga halaman sa bandang unahan. Nung makapasok na ako, binalot agad ako ng lungkot. Ewan ko ba kung bakit. Siguro kasi naisip ko kung anong buhay meron sa gusali na yon nung hindi pa naaabandona. Kung masaya ba yung mga nagtatrabaho roon o kung anumang ganap ng mga taong gumagamit ng gusaling yon. Mukhang opisina kasi may mga silid na walang laman. Tapos mga mesa at upuang sira. Grabe, nasasayangan talaga ako ng sobra kapag nakakakita ako ng mga abandonado, mapagusali man o bahay. Naupo ako sa pasimano na natanaw ko kanina nung nasa ibaba pa ako. Tama yung hinala ko. Malawak yung makikita mo kapag nandoon ka sa pwestong yon. Kita ko nga yung kabilang kalsada. Walang patid yung pagdaan ng mga sasakyan. Habang nakatanaw ako roon, bigla na lang may parang hangin na umihip sa tenga ko. Kaya napalingon ako. Wala naman akong nakita. Pag mga ganoong maliliit na paramdam ay hindi ako masyadong nagpapaapekto. Laking probinsya ako. Kaya sanay ako sa mga kababalaghan. Hindi ko na lang sana talaga papansinin. Kaso sa pangalawang beses ay naulit. Kaya napalinga na ako. Nakiramdam ako mabuti. Nung bigla ulit ay isa namang boses ang narinig ko. Hinanap ko yung pinanggalingan ng boses. Nasa likuran ko lang pala. Babae ang may-ari nun. Sa unang tingin pa lang, alam ko na mas bata siya sa akin. Nakabestida ng pambahay. Mahaba yung buhok niya na nakatirintas. Maayos naman yung itsura niya. Hindi mukhang taong grasa. Malinis at nakangiti siya sa akin. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko roon. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay binalik ko sa kanya yung tanong kung anong ginagawa niya roon. Delikado para sa isang batang babae na magpunta sa mga ganoong abandonadong lugar. Baka matsyempuhan siya ng masasamang loob. Pero sabi niya, sanay na siya sa lugar na yun. Doon daw siya nakatira. Hindi ko na nilinaw yung sinabi niya na doon siya nakatira. Ang nasa isip ko kasi na sinabi niya ay halos doon na siya nakatira. Baka lagi siya roon. Siguro naging tambayan na talaga niya. Ang sabi ko na lang, umuwi na siya at baka hinahanap na siya sa kanila. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Nagpakilala siya sa pangalang Carlota. Nagpakilala rin ako. Pero nung makikipagkamay na ako sa kanya, ay hindi niya tinanggap. Tumalikod siya at sinabi niya sa akin na masaya raw siya na nakilala niya ako. Patuloy siyang nagsasalita habang naglalakad palayo sa akin. Umaasa raw siya na hindi pa yun ang huli naming pagkikita. Sana raw ay dalasan ko pa ang pagpunta roon. Ewan ko kung anong nangyari sa akin. Parang saglit akong natulala. Kaya hindi ko nakita kung saan siya dumaan paalis sa gusali. Nung sundan ko kasi ang direksyon na tinungo niya, ay nakita kong
wala namang hagdan doon pababa. Kaya hinanap ko siya. Tinawag ko ng paulit-ulit yung pangalan niya. Kaso hindi ko na siya nakita. Napakamot na lang ako ng ulo. Tapos napatingala ako sa ikatlong palapag. Hindi ko pa alam kung saan naman ang hagdan nun para maakyat ko. Pero hindi ko na lang muna inalam kasi gumagabi na. Kailangan ko nang umuwi. Baka nag-aalala na si tita at baka dumating na rin si tito. Naisip ko rin na dahil nga saglit akong natulala, baka hindi ko napansin na doon din sa hagdan na yun dumaan si Carlota. Bago ako tuluyang lumabas ng gusali ay nilingon ko pa yung loob. Nakakabingi yung katahimikan. Sigurado naman akong wala siya roon kaya nagpatuloy na ako sa pag-alis. Pag uwi ko ng bahay, nandoon na nga si tito. Tinanong niya ako kung saan ako galing. Sabi ko naghanap ng trabaho. Tapos tumambay saglit doon sa abandonadong gusali. Malapit lang din naman yun sa bahay nila. Sabi niya, wag daw akong mawiwili roon at baka may masamang loob na nagpupunta roon. Baka matsyempuhan ako. Siguradong mapapahamak ako. Tinanong ko siya kung naniniwala ba siya sa multo. Ewan ba't bigla akong naisip na paano kung multo na lang pala yung babaeng nakilala ko roon. Kaso si tito hindi naniniwala. Mas naniniwala raw siya na kapag namatay na ang isang tao, kundi sa langit ay sa impyerno ang tungo niya. Pero naniniwala raw siya sa masasamang espiritu. Hindi ko na lang sinabi ang tungkol kay Carlota. Baka naman kasi mali rin ako ng hinala. Nung mga sumunod na araw ay wala pa ring nabago sa sitwasyon ko. Nanatiling mailapang swerte na makahanap ako ng trabaho. Kaya palakad-lakad pa rin ako sa labas. Naisipan kong bumalik doon sa abandonadong gusali. Sa labas pa lang ay natanaw ko na si Carlota. Doon mismo sa pinwestuhan ko nung unang punta ko roon. Nakatingin siya sa akin at kahit medyo malayo pa ang distansya namin ay nakita kong nakangiti siya. Inalis ko na sa isip ko yung posibilidad na isa lang siyang multo. Kasi kung titignan naman ay malayong malayo sa itsura ng multo. Taong-tao talaga ang itsura niya. Umakyat na ako. Sa hagdan pa lang ay sinalubong na niya ako. Akala raw niya ay hindi na ako babalik kasi ilang araw daw akong hindi nagpakita. Tinanong ko siya kung bakit niya ako hinihintay. Wala lang daw. Tinuring na raw niya akong kaibigan. Natawa na lang ako. Kaibigan? Agad-agad? Isang beses pa lang kami nagkita, kaibigan agad. Sabi ko sa kanya kung kaibigan ang tingin niya sa akin, edi magkwento siya tungkol sa kanya. Kung bakit lagi siyang nagpupunta roon at saan ba talaga siya nakatira. Nag-iba ang aura niya sa sunod-sunod na tanong ko. Umiwas siya ng tingin sa akin at tumanaw sa labas. Hindi na raw niya alam kung nasaan ang pamilya niya. Ayaw niyang magkwento ng marami. Ang gusto lang daw niya ay maging magkaibigan kami. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko nun. Hinayaan ko na lang. Kahit magkasama kami roon ay hindi rin naman siya halos nagsasalita. Basta tinitignan lang niya ako habang ako yung nagkukwento ng tungkol sa buhay ko. Mabilis lang talaga ako magtiwala. Kaya kahit hindi ko pa siya kilala ng lubos, ay halos nasabi ko na ang maraming bagay tungkol sa akin. Yun ang simula ng naging madalas naming pagkikita doon lang sa abandonadong gusali. Hindi ko alam kung bakit nakontento na ako sa ganoong setup namin. Pero sa maniwala kayo't sa hindi, wala akong gusto sa kanya. Purong pagkakaibigan lang talaga yung naging intensyon ko. Kasi siguro dahil bata pa lang ang tingin ko sa kanya. Parang nakababata akong kapatid. Isang gabing umuwi ang tito ko. May dala siyang magandang balita. Ang sabi niya magkakatrabaho na raw ako. Nakausap kasi niya yung kaibigan niyang dating nagbabarko na nagtayo na lang ng negosyo at hindi na ulit sasampa. Hiring daw ng crew sa maliit na resto nun. Nirekomenda niya ako. Natuwa naman ako dahil nagkaroon na uli ako ng trabaho kaya hindi na ako nakabalik sa abandonadong gusali.
naging abala na ako sa bago kong pinapasukan. Pero aminado ako na paminsan-minsan ay sumasagi rin sa isip ko si Carlota. Siguro ay naghihintay na naman siya sa akin. Kaya isang beses pag uwi ko galing trabaho ay naisipan kong dumaan doon. Kaso gabi na. Sigurado namang wala na roon si Carlota. Kaya hanggang labas lang ako. Tinignan ko lang yung gusali. Pagtingin ko sa pinapwestuhan namin ay nagulat ako. Kasi nandoon siya. Nakaramdam ako ng kilabot na gumapang sa katawan ko. Natanong ko yung sarili ko kung anong ginagawa niya roon ng ganoong oras. Agad akong pumasok sa loob ng gusali kasi nag-alala ako sa kanya. Kahit may takot akong nararamdaman ay mas nangibabaw yung pag-aalala ko. Pero nung nasa ikalawang palapag na ako, wala na siya roon. Tinawag ko siya kasi baka pinagtaguan lang niya ako. Baka galit siya o nagtatampo sa hindi ko na naman pagpapakita. Iniisip ko lang bakit nagpapaabot pa siya ng gabi roon. Gusto ko pa sana siyang hanapin pero nagpalit na yung nararamdaman ko. Nangibabaw na yung takot dahil sa malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Unti-unti nang umatras ang mga paa ko. Bumaba na ako at nagmamadaling lumabas ng gusali. Paglabas ko, nilingon ko pa yung pwesto namin. Napalunok ako sa takot nang makita ko uli siya roon. Hindi na ako nakapag-isip. Tumakbo na ako palayo. Mula nang makaramdam ako ng takot ay hindi na ako bumalik sa gusali. Ang totoo pa nga niyan ay nag-iba ako ng dinadaanan para makaiwas ako. Pero mula rin noon ay lagi ko nang napapanaginipan si Carlota. Galit siya. Matalim ang tingin niya sa akin. Doon pa rin sa abandonadong gusali siya nakatayo sa pwesto namin. Habol ko yung hininga ko sa tuwing magigising ako. Hindi ko maintindihan kung bakit sunod-sunod na gabi ko siyang napapanaginipan. Nung una ay binaliwala ko pa. Sabi ko sa sarili ko, baka kaya ganoon ay dahil nag-aalala rin ako sa kanya sa kabila ng takot. Kasi nga kapatid ang tingin ko sa kanya, kaibigan. Tapos alam kong lagi siyang nandoon sa abandonadong gusali na delikado. Pero nung patuloy ko siyang napanaginipan ay hindi na ako nakatiis. Bahala na kung multo man siya o ano. Kailangan ko siyang makita at makausap para malaman ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Total ay wala naman akong pasok nung araw na yon. Day off ko kaya may oras ako para makapunta ng maaga sa gusali. Pagdating ko roon ay wala siya. Pinakiramdaman ko yung paligid. Katulad ng una kong pagpunta, tahimik na tahimik sa loob. Pero ewan kung bakit kinikilabutan ako. Nilibot ko yung gusali. Nagtaka ako kasi may nakita akong mga nakasulat doon na hindi ko nakita nung mga nakaraang araw ng pagpunta ko. May mga triangulo. May mga bilog. Sa loob ng triangulo at bilog ay may nakadrawing na mata. Parang sa kulto. Kinabahan ako na baka may ibang nakapasok doon na nag-vandalize. Nag-alala agad ako para kay Carlota. Kung may nakapasok kasing iba roon, baka malagay siya sa panganib. Ang ginawa ko, pinicturan ko sa cellphone. Bala ko na ipakita kay Tito at itanong kung alam ba niya ang ibig sabihin ng mga ganoong sign. O kaya sa lolo ko itatanong. May balak din kasi akong umuwi ng Romblon sa susunod na sahod ko para makadalaw ako kina nanay at lolo. Magbe-birthday kasi ang nanay ko nun. Habang sinusuri ko pang mabuti yung mga sulat na nakita ko sa pader, ay binalot uli ako ng malamig na hangin. Tapos paglingon ko ay nandoon si Carlota at nakangiti sa akin. Nagtaka ako dahil hindi ko naramdaman na nandoon na pala siya. Kaya wala agad ako maisip na sabihin kundi kamusta. Lumapit siya sa akin. Ang sabi niya, wag na raw uli akong aalis. Kailangan daw niya ako. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Bakit hindi niya ako paaalisin?
Ang dami kong tanong sa isip ko nun na hindi ko nagawang sabihin. Pati yung tungkol sa panaginip ko na gusto ko rin sanang ikwento sa kanya. Naunahan na ako ng takot nung bigla siyang yumakap sa akin. Pilit kong inaalis yung kamay niyang nakayakap sa akin mula sa likuran ko. Nung makawala ako, ay nagmamadali akong bumaba ng hagdan. Pero pagdating ko sa unang palapag, ay nandoon din siya. Noon ko talaga natiyak na hindi siya pangkaraniwan. Hindi siya ordinaryo. Malamang nga ay isa siyang multo. Kasi nagawa niyang makalipat ng pwesto sa hindi ko malamang paraan. Naglakas loob akong kausapin siya dahil wala akong mapagpipilian. Nakaharang siya sa daraanan ko. Tinanong ko siya kung sino ba talaga siya, kung multo ba siya, kung isa siyang kaluluwa na hindi matahimik, ay ipagdarasal ko na lang siya. Pero ang sabi niya, wala siyang ibang gusto kundi ako. Parang gusto kong lumubog noon sa kinatatayuan ko. Noon lang talaga ako nakaramdam ng grabing takot sa buong buhay ko. Sa probinsya naka-encounter na kami dati ni lolo ng aswang. Santigwar kasi ang lolo ko. Pero hindi ako natakot ng ganoon dahil siguro alam kong kaya namang labanan ng lolo ko ang aswang. Pero sa mga sandaling yun na nasa sitwasyon ako na bago sa akin, ay wala akong ibang maisip na paraan kundi tumakbo. Kahit nasa harapan ko si Carlota, binuhos ko yung lakas ko. Ang bala ko ay itulak siya para makadaan ako papuntang pintuan. Pero pagdaan ko sa kanya ay hindi ko siya nagawang itulak. Para lang kasi akong dumaan sa makapal at malamig na hangin. Napahinto ako. Saglit na saglit lang. Hindi ko na siya nilingon. Kumaripas na ako ng takbo. Wala akong pakialam kung mapatingin man sa akin ng mga nakakasalubong ko. Pagdating ko sa bahay nila tito, nag-alala sa akin si tita nang makita yung pamumutla ko. Nasa trabaho noon si tito, kaya siya yung nag-asikaso sa akin. Ano raw ba ang nangyari? Saan ako galing? Bakit ako namumutla? Hindi ko agad masagot ang mga tanong niya, kaya kinuha muna niya ako ng tubig at pinainom. Nung medyo nakahinga na ako ng maluwag, ay tsaka ko kinuwento sa kanya kung ano ang nangyari. Mula nung unang araw ng pagtambay ko sa abandonadong gusali hanggang sa nangyari kanina. Napailing siya. Bakit daw ako nagpunta roon? Iniiwasan nga yun ng mga taga roon sa lugar dahil may nagpapakita raw doon. Malamang daw yung Carlota na sinasabi ko ay isa talagang multo. At dahil kinaibigan ko, kaya ayaw na raw akong pakawalan. Sinabi ko rin kay tita yung sunod-sunod na panaginip ko kay Carlota, kaya ako nagpasyang bumalik sa abandonadong gusali. Sabi niya maghahanap daw siya ng albularyo para konsultahin namin sa nangyayari sa akin. Pero sabi ko naman, santigwar si lolo, kaya alam ko na masasagot din niya ang mga tanong ko at matutulungan niya ako sa pag-uwi ko. Alam din naman ni tita na uuwi ako sa susunod na sahod para sa birthday ng nanay ko. Kaya hindi na niya ako pinilit na maghanap pa kami ng albularyo. Pero mahigpit ang bilin niya na wag akong babalik sa gusaling yon na napakatagal ng panahon na abandonado. Nung mga sumunod na gabi, patuloy ko pa rin napapanaginipan si Carlota. May pagkakataon pa na nakita ko siya mismo sa loob ng bahay nila tito. Nagluluto ako sa kusina nun. Mula sa kusina ay tanaw ko yung banyo. Nung mga oras na yon, nakabukas yung pinto ng banyo. Napatingin ako roon. Pagtingin ko, nakita ko siyang nakatayo sa loob habang masama ang tingin sa akin. Sa takot ko ay nabitawan ko yung sansi na hawak ko. Muntik ko pang matabig yung kawaling pinagpipirituhan ko ng isda. Kung natabig ko, malamang ay natapon sa akin yung isda at mainit na mantika. Pero mabuti nga at naagapan ko. Yung sansi lang talaga ang nalaglag at tumama sa paa ko. Hindi ko maiwasang sumigaw sa takot, kaya yung mga pinsan ko nagtakbuhan palapit sa akin. Tinatanong kung anong nangyari. Nang ituro ko naman sa kanila si Carlota sa kinakitaan ko sa kanya sa banyo, ay wala na siya. Hindi nila alam ang kwento tungkol kay Carlota.
Kasi kay tita ko palang nasabi na sinabi naman niya kay tito. Kaya takang-taka sila kung sino ba yung Carlota na nakita ko. Nagkatakutan tuloy doon sa bahay. Kahit isang linggo pa sana bago ako umuwi, ay sinabihan na ako ni tito na umuwi na muna sa Romblon para makapagpatingin daw ako kay lolo. Para malayo pati ako sa abandonadong gusali kung saan ko naging kaibigan ng multong si Carlota. Baka sakaling tigilan na raw ako kung malayo na ako. Sinunod ko si tito kasi natatakot na rin talaga ako. Bukod sa panaginip, nagpapakita na siya sa akin. Mukhang wala talaga siyang balak na lubayan ako. Nung paalis na ako, hinatid ako ni tito. Hindi kami dumaan sa abandonadong gusali. Kahit mas malayo ang daan sa kabila ay pinili ko yon dahil ayoko nang makita yung building na yon. Baka makita ko na naman uli doon si Carlota. Ni ayaw ko nang maalala na nagkakilala kami. Pumayag naman si tito. Nasa kabila kami dumaan. Habang naglalakad kami, bigla kong naalala yung mga simbolo na kinunan ko sa pader. Pinakita ko sa kanya. Tinanong ko kung alam ba niya yung ganoong drawing. Saglit na nag-isip si tito. Parang pilit siyang may inalala sa isip. Maya-maya sabi niya, maaga pa naman. Daan muna raw kami sa kumpare niyang si Mang Wilson. Doon daw namin itatanong yung tungkol sa pinakita ko sa kanya. Matagal nang naroon sa lugar na yon si Mang Wilson at marami din daw yung alam sa mga ganoong bagay. Mabuti na lang at naabutan pa namin si Mang Wilson. Paalis kasi siya nang dumating kami. Pero dahil nga dumating kami ay hindi na muna siya umalis. Umarap siya sa amin at tinanong kung anong kailangan namin. Si tito ang nagpaliwanag sa nangyari sa akin doon sa abandonadong gusali. Tapos pinakita rin sa kanya yung nasa cellphone ko. Naalala naman agad niya ang tungkol doon. Sabi pa niya, kilala niya si Carlota. Nabigla ako. Inusisa ko kung paano niya nakilala. May kwento raw ang nanay nila sa kanilang magkakapatid dati. Nung araw daw na buhay pa ang gusaling yun, ay may nagtatrabaho doon na nagngangalang Carlota. Sumingit agad ako. Sabi ko yung Carlota na nakilala ko, mukhang hindi pa naman nagtatrabaho. Kasi sa tingin ko nga, mas matanda pa ako sa kanya. Pagkasabi ko noon, dinescribe niya sa akin ang Carlota na tinutukoy niya, na tumama naman sa description nga ni Carlota na nakilala ko. Ibig sabihin pala ay hindi na talaga siya bata. Sadyang maliit na babae lang siya, kaya ganoon ang naging tingin ko sa kanya. Pinagpatuloy niya ang pagkukwento. Ang babae raw na yun ay bigla na lang nawala. May sabi-sabi na dinukot daw ng isang miyembro ng kulto para gawing alay. Tapos nun, biglang nagsara ang trabaho roon sa gusali. Ang sabi, binenta raw sa ibang negosyante. Pero kung binenta, edi sana may bagong nagmamay-ari ng gusali. Pero wala hanggang naging abandonado na. May isa pang version ng balita na lumabas. Yung may-ari daw mismo ng gusaling yun ang siyang pinuno ng kulto na nagpadukot kay Carlota. Bukod doon ay wala na siyang ibang alam na maibabahagi sa amin. Dahil hanggang ngayon ay wala pa rin namang nakasagot sa tanong kung ano talaga ang nangyari kay Carlota. Hindi ko alam ang mararamdaman ko matapos kong marinig ang kwento. Kung totoo yun, nakakaawa pala si Carlota. At siguro ay naghahanap pa rin siya ng katarungan hanggang ngayon. At siguro nga ay kailangan niya ng isang kaibigan. Kaya ginugulo niya ako dahil ako lang ang tumanggap sa kanya na maging kaibigan niya. Kaya ayaw na niya akong pakawalan. Kahit naawa ako sa kanya, tinuloy ko pa rin ang pag-alis ko. Sina tito naman, pinabendisyonan daw nila yung bahay para hindi na uli makabalik doon ang hindi matahimik na kaluluwa. Nung makauwi na ako sa Romblon, hindi ko muna sinabi kay lolo ang tungkol doon. Pinakiramdaman ko muna kung magpapakita pa ba sa akin si Carlota. Maski sa panaginip. Kung hindi na, kalilimutan ko na lang ang naranasan ko. Pero kung magpaparamdam uli siya,
ay tsaka lang ako hihingi ng tulong kay lolo. Nung gabi ring yun, ayan na naman. Kahit nasa malayo na ako ay napanaginipan ko pa rin siya. Mas galit ang muka, mas matalim ang tingin, mas mabagsik. Kaya yung takot ko ay nadoble rin. Parang lalo niyang kinagalit ang paglayo ko sa kanya. Kaya sa panaginip ko ay inatake niya ako na para bang gusto na niya akong patayin. Naghabulan kami sa loob ng madilim na gusali. Napuno ako ng takot kaya nang gisingin ako ng nanay ko ay ganun na lang ang nerbiyos at paghingal ko. Dahil sa bangungot na yun ay napilitan akong sabihin din sa kanila ang bumabagabag sa akin. Nag-alala naman ng sobra ang nanay ko. Habang si lolo ay nagsabi na huwag akong mag-alala. Malalaman daw namin kung totoo bang multo ni Carlota ang gumugulo sa akin o isang masamang espiritu na nagpapanggap lang na isang hindi matahimik na kaluluwa. Naguluhan ako sa sinabi ni lolo. Ipapaliwanag na lang daw niya sa akin kapag nalaman na niya ang totoo. Nilabas niya yung gamit niya sa pagiging santigwar. Hindi raw makakalusot sa kanya, kaluluwa man yun o masamang espiritu. Gumawa ng isang pagre-ritual si lolo. Siguro mahigit 1 oras din. Hindi na kami nakatulog ni nanay nun. Nakabantay lang kami sa ginagawa ni lolo. Ang tatay ko nga pala noon ay madalas sa kubo sa bukid natutulog dahil nagbabantay siya ng mga pananim. Kaya kami lang nila nanay at lolo ang nasa bahay. Nung sa wakas ay matapos ang ritual ni lolo, ay may nilabas siyang 2 bote ng langis. Saglit din niyang inorasyonan yung 2 bote. Sabi niya sa amin, ang bote sa kanan ay nagre-representa ng kaluluwa, habang ang nasa kaliwa ay nagre-representa naman ng masamang espiritu. Tapos ay isa pang bote ng langis ang nilabas niya. Yun daw ang gagamitin niyang panghilot sa akin. Pinahid niya yon sa noo ko, sa paligid ng 2 mata, sa batok at sa mga palad ng kamay ko. Tapos noon ay saglit niya akong dinasalan. Pagmasdan ko raw mabuti ang 2 bote. Kung alin sa mga yon ang kukulo ang lamang langis, ibig sabihin ay yun ang gumugulo sa akin hanggang sa panaginip. Maya-maya nga ay nagulat ako nang ang kumulong langis ay yung nasa bote na ang nire-representa ay ang masamang espiritu. Pati ang nanay ko natakot. Kinilabutan kami. Paliwanag ni lolo, naramdaman daw ng masamang espiritu sa abandonadong gusali ang bigat ng damdamin ko nung unang araw ng pagpunta roon. Kaya gumamit ng imahe ng isang kaluluwa para paglaruan ang emosyon ko bilang tao. Isa lang naman daw lagi ang layunin at intensyon ng mga masasamang espiritu: ang guluhin ang damdamin, ang isip, at ilagay sa kapahamakan ang isang tao na alam nilang may mabigat na pinagdaraanan. Naalala ko nung unang pagtambay ko roon, parang nai-stress ako at nade-depress dahil sa kawalan ko ng trabaho. Yun siguro ang nakita ng masamang espiritu, kaya ginamit ang imahe ni Carlota na may malaking bahagi sa abandonadong gusali na yon, kung saan siya nagtrabaho at nawala. Tinanong ko si lolo kung anong gagawin namin para patahimikin na ako ng masamang espiritu. May gagawin daw kami, basta magtiwala lang daw ako sa kanya. Para magawa yun ay kinailangan namin ng tulong ni Tito na nandoon sa lugar ng abandonadong gusali. Bilin niya kay Tito maghanap ng albularyong mag-uorasyon sa abo, at yung abong may orasyon ay ibubudbud daw ni Tito sa bawat sulok ng gusali. Nagpasama si Tito kay Mang Wilson dahil natatakot siyang pumasok ng mag-isa roon. Pati nga si Tita sumama rin. May dalang rosaryo. Tapos kami naman sa Romblon, nag-orasyon din si lolo sa abo. Yung langis na sinabi niyang nagre-representa sa masamang espiritu, binuhos niya roon sa abo at umusal uli siya ng orasyon. Habang ginagawa ni lolo yon, ay bigla kong narinig ang boses ni Carlota. Nagmamakaawa siya na
patigilin ko si lolo sa ginagawa. Nahihirapan daw siya. Ang gusto lang naman daw niya ay maging magkaibigan kami. Ang magkasama kami lagi doon sa abandonadong gusali. Tinakpan ko yung tenga ko. Alam ni lolo na ginugulo ako ng masamang espiritu. Kaya sinigawan niya ako at sinabihang huwag makinig dahil hindi totoong si Carlota ang naririnig ko. Maya-maya yung boses na naririnig ko ay unti-unting lumalagong. Nagiging boses ng isang lalaki at naging nakakatakot na talaga sa pandinig ko. Niyakap ako ng nanay ko. Nagdasal siya habang si lolo ay patuloy pa rin sa pag-oorasyon doon sa abo. Pakiramdam ko sasabog ang tenga ko sa sobrang pangingilabot sa naririnig ko. Kahit anong diin ng pagtatakip ko ay nanunuot pa rin sa pandinig ko yung nakakatakot na pagsasalita at paghahalakhak ng masamang espiritu. Tapos bigla kong nakita ang isang bulto ng demonyo na nakatayo sa likuran ni lolo. Takot na takot ko yung tinuro sa kanya. Sabi ni nanay, ipikit ko yung mga mata ko para daw hindi ko makita. Kasi nag-iiba-iba rin ang pwesto yung demonyo na humahalakhak pa. Nakakatakot talaga yung itsura, kaya sinunod ko ang nanay ko. Pumikit ako. Si lolo naman ay pasigaw na ang pag-oorasyon hanggang sa unti-unting humina sa pandinig ko ang boses at tuluyang mawala pati yung demonyo. Butil-butil yung pawis ko nung matapos yun. Magaling talaga ang lolo ko. Nagawa niyang gapiin ang masamang espiritu na nanggulo sa akin. Sa susunod daw ay huwag ako basta-basta mag-e-entertain ng estranghero sa buhay ko. Lalo na kung nasa abandonadong lugar ako. Dahil madalas ay doon naglalagay ang mga masasamang espiritu. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon na mapasok ang katahimikan sa loob ng isang tao sa mga panahon na may bumabagabag dito. Kapag daw may problema akong dinadala, magdasal lang ako. Yun lang daw ang pinakamabisang solusyon at kusa akong iiwasan ng masasamang elemento kapag buo ang tiwala ko sa Diyos. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mabilis ang shoutout lang po. Shoutout kay Christine Areglo, Lori Dane at kay Kylie Malandak. Sana po tama ako nabigkas yung mga pangalan nyo, pero shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Tapos batiin ko lang po ng happy birthday si Ma'am AC Luna. Pinapabati po ni Sir Jeff Libroho. Happy birthday kay Ma'am AC Luna na nag-celebrate ng kanyang birthday sa Japan. Uy, sana all. Happy birthday po ma'am at shoutout na rin kay Sir Jeff Libroho. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.